buong galit ng mga mamamayan na hindi na po mapipigilan ni Marcos Jr. at ng kanyang mga publicity and public relations handlers. Una po ay hindi gumimik ang kanya o hindi kumita ang gimmick niya na paikot-ikot, pailing-iling, pa-inspection-inspection sa maraming mga flood control projects na kunwari ay hindi niya alam na ito po ay mga substandard, ninakawan, pinalusot, sinindikato. Walang iba kundi ng DPWH, ng mga kongresista at ng mga sindikatong contractors. Sapagkat sa dalawang magkakasunod na State of the Nation Address, ipinagtanggol pa po ni Marcos Jr. ang naturang mga flood control projects at ipinagmayabang. Sabi niya, mayroon tayong natapos na 5,500 flood control projects noong nakaraang taon lang to sa kanyang State of the Nation Address. At mahigit 4,000 pa ang makukumpleto na rin. Nako, 3 araw lang po ang nakakalipas bago matapos ang kanyang pagsisinungaling at pagpapahambog sa mga naturang flood control projects na mahigit 5,000 binaha po ang buong Metro Manila, maraming bahagi po ng Bulacan, Pampanga and ng buong halos Cavite, Laguna, Batangas, Rizal nakaranas po ng mga pagbaha at marami pang ibang panig ng ating bansa. Doon nakita po na talagang walang pinatunguhan pala ang 1.4 trillion pesos na flood control, pero hindi pa niya inamin na yun ay puno at batbat ng pandarambong. Sumunod na taon, pinagmayabang niya pa rin ulit, or 6 months after, na tuloy-tuloy daw ang pagkukumpleto sa mga flood control projects. Nire-review daw ito ng DPWH para maayos. Subalit nang umulan 3 linggo bago po ang kanyang State of the Nation Address, binaha na naman ang mahigit 10 milyong Pilipino at naapektuhan po ang kanilang kabuhayan sa parehong mga lugar buong Metro Manila halos, Karatig Bayan at mga probinsya ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, even as high up to sa La Union, sa Pangasinan at pati na po sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Marami po ang nakakasaksi na talagang pinagkapirahan, pinagkakitaan at wala talagang totoo at seryosong flood control projects, in spite of the fact that for the last 3 years na umupo siya bilang presidente, siya na ang presidente, ay umaabot pala sa 1.4 trillion pesos halos. Ang mga allocation sa flood control na karamihan po mga kababayan ay mga congressional insertions, meaning pinalusot, dinaya at ginawa ito na sindikato ng kanyang pinsan at mga alipores nilang sila Saldico at pati na rin po sila Romualdez syempre. Kasabwat ang mga sindikato sa DPWH at pati na po ang mga sindikato ng mga contractors. Ngayon, pinipirmahan niya ang mga budget na ito. Alam niya na may mga congressional insertions, may mga unprogrammed na mga budget. So, mambulat ito lahat. At ngayon, hindi na siya makaiwas. Kaya tama po ang binabanggit ni Governor Chavit Singson na ang pasimuno at mastermind at malaking nakinabang din ng todo sa mga pandaraya at pangsindikato upang durubuhin at kulimbatin at nakawin ang mga pundo sa flood control projects ay walang iba kundi si Marcos kasama si Romualdez.